Scorpio, kumusta? Maligayang pagdating sa channel. Ikokonekta natin ang enerhiya para sa mga susunod na araw. Damhin ang mensaheng para sa iyo at tingnan din ang iyong lunar at rising sign. Magsisimula ako sa pagbabasang ito na may isang mensaheng napaka-interesante para sa iyo na nanggagaling sa napakagandang orakulong ito, ang orakulo ng liwanag at dilim. Ang mga magagandang nilalang na ito ay magdadala ng mensahe para sa iyo. Tingnan natin, Scorpio, anong mensahe, payo at gabay ang kailangan mong matanggap. At medyo kaugnay ito ng arkano na kumakatawan sa iyo dahil may konti itong kinalaman sa kamatayan at sa dalaga. Ito ay direktang iniugnay tayo nito sa kung anong isang malaking transformasyon, literal, dahil ito ay isang sandali ng paglawak na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay handa nang mag-innovate. Higit sa lahat, dahil nalalagpasan mo na ang ilang mga limitasyon at kinokontrol mo na ang ilang sitwasyon. Kaya ang mga bagay na maaring nagpapatigil at nagpapatagal sa iyo sa sandaling ito, patungkol sa isang bagay ay direkta nang natutunaw. Diyan ang Death at ang The Maiden ay nagsasabi sa atin na ito ay isang sandali kung saan pananatilihin mo rin ang intensyong iyon sa isang paraan na balansihin ang ilang mga bagay sa iyong buhay. At ito ay may kaugnayan sa kung ano ang ating nararanasan patungkol sa kung ano ang iniwan sa atin ng buwan. Itong nangyari sa sign ng Libra na isang sitwasyon na humihingi ng balanse at mga limitasyon. Lalo na kung tungkol ito sa isang relasyon na maaring hindi maayos ang pagkakatugma sa ibang tao, sa madaling salita ay hindi balanse. Iba ang gagawin mo upang malampasan ang isang isyu at magtakda ng ilang mga limitasyon at manatili sa intensyong iyon na bumuo ng pagbabago at iba ang magbalanse. Mayroong isang bagay na sa sandaling ito ay medyo hindi maayos para kay Scorpio, hindi ba? Maaring ikaw ang Death, sa kasong ito ay maaring nararamdaman mo ang iyong sarili bilang ang The Maiden. Maging ano pa man, ito ay isang sandali kung saan sinusubukan mong tukuyin ang isang bagay sa harap ng isang tao na sa paano man ay nagpaparamdam sa iyo na medyo mahina ka rin at hinahanap mo ang balanse, hindi ba? Hinahanap mo ang balanse. Kaya hindi ito o yon. Dahil sinasabi ng mga gabay sa iyo, huwag mong subukang panatilihin ang kamatayan at huwag ding kumapit sa dalaga kung iyon ang nangyayari. Hindi maaari kang makaramdam ng konting magkahalong emosyon, ngunit ang paghihiwalay ay alam na maaaring magdulot ng isang uri ng paglaya. Ang paghihiwalay ang limitasyon o ang pagsubok na bumawi sa kung ano ang maaaring hindi balanse, hindi ba? Ibig sabihin, sa katotohanan, ang paghihiwalay ay maaaring maging kapalit ng iyong kalayaan. Kaya kailangang tanungin kung ang relasyong iyon ay dumadaan sa isang yugto ng transisyon kung saan kailangan ng inobasyon at ilang mga pagsasaayos o tanungin kung ang relasyon ay malusog. At kung hindi ang sagot, gawin ang mga nararapat na hakbang sa sitwasyon, hindi ba? Inuulit ko, may saysay iyon sa pinagdaraanan natin kaugnay ng ilang pagsusuring dulot ng iniwan sa atin ng buwan sa zodiac na Libra. Ito ay maaring mag-apply para sa anumang uri ng relasyon at pati na rin sa anumang uri ng sitwasyon. Dahil maaari ring sinusuri mo ang ilang mga bagay o sitwasyon na ayaw mo nang panatilihin upang bigyang daan ang mga bagong bagay, ngunit pati na rin ang mga ugali. Ayaw kong manatili sa ilang ugali dahil ngayon, dama kong may panloob na balansing nagpapahintulot sa akin na gumawa ng bago, may maabot o makausap ang taong iyon tungkol dito. Tingnan natin ngayon ang sinasabi ng mga baraha. Ang mga ito ay palaging mga pangkalahatang pagbabasa, maaring gusto mong talakayin ng iyong partikular na kaso, at magagawa mo yon sa pamamagitan ng pagkakaroon ng personal na pagbabasa sa akin. Gagawin mo ito sa website, laging nasa video ang address, at may nakapinding komento sa tanda mo sa Zodiaco para direkta kang makapasok sa pahina at piliin ang pagbasa mo gusto. Tingnan natin kung ano ang hinahayaan sa atin ng mga baraha na makita sa lahat ng ito, kung nililinaw nila ang anumang pananaw tungkol dito o binibigyan tayo ng mga payo o gabay at babala. Narito ang baraha ng buwan, nakikita kong may ilang pagdududa ka at maraming emosyon sa usaping ito. Narito rin ang baraha ng 8 kopa at ang baraha ng 4 na espada. Panahon ito ng pagbabago dahil hudyat ng 8 of Cups ang pagisan. Literal na medyo mahirap ito. Medyo
malungkot. Ngunit sa tingin ko ay dumating na ang oras kung kailan gagawin mo ang desisyong iyon o ang determinasyong iyon na lumipat sa ibang lugar o baguhin ang direksyon o baguhin ang landas o gawin ang pagsasaayos na iyon mula sa isang lugar kung saan hinahanap mo ang iyong kaligayahan. Dahil ang Eight of Cups ay nagbibigay sa iyo ng kalooban. Ikaw ay may kalooban na gawin ito. Siguradong ito ay isang bagay na matagal mo nang iniisip. At ngayon ay inilalagay ka ng buhay sa harap ng sitwasyong ito muli upang isaalang-alang mo ang katapangan na iyon na lumipat sa ibang bagay. Hindi ba dahil may mga pagdududa sa iyong bahagi, may mga bagay na hindi kumukumpleto para sa iyo, may mga bagay na hindi mo gusto, na hinahabol mo sa isang paraan. Kahit na gusto nilang magpakita ng ibang bagay, ikaw ay may mas mataas o napakagaling na persepsyon patungkol dito at nakikiramdam ka ng isang bagay na hindi masyadong malinaw. Kaya maaari itong maging trigger din para sabihin mo, well, tingnan mo, nararamdaman ko na ganito, ganito, ganito ang sitwasyon, kaya tatapusin ko ito, gagawin ko ang determinasyong lumayo, humiwalay o umalis. Maaari rin ang damon ay nagsasabi sa atin na dumating na ang sandali kung kailan mo pinapalaya, pinalalaya mo ang iyong sarili mula sa ilang mga takot upang mag-innovate at sundin ang mga plano at ilunsad ang iyong sarili sa isang bagay na nagdudulot din sa iyo ng ilang kawalan ng katiyakan dahil mayroon kang pakiramdam at emosyon at kagustuhan na gawin ito, ngunit nagdududa ka at ang mga pagdududang iyon ay may kinalaman sa kung ano ang mangyayari. Hindi ba? Ano ang takot na idinudulot nito sa akin? Ano ang mangyayari kung ilulunsad ko ang aking sarili na gawin ito? Ito'y di kilalang landas, pero dama ko rin ang lakas at tatag na dulot ng pag-usad ang nagpapahintulot sa akin na yakapin ang pagbabago at ang pagbabagong kaugnay ng kamatayan. Kung gayon, naniniwala akong may pagtatapos ng isang yugto at ang pagtatapos na ito ay nagbubukas ng napakaraming posibilidad na tunay na magdadala sa iyo sa kaligayahan dahil ang 8 ng mga kopa ay iyon nga. Hanapin ang pagbabagong kailangan upang lubos tayong sumuong sa paghahanap at kapag natagpuan natin ang sadyang hinahanap, mararamdaman natin ang kasiyahan. Dahil ito ay maaring may kinalaman sa pagsubok nang higit sa isang beses na ayusin muli ang isang relasyon o pagpumilit sa ilang sitwasyon, sa ilang proyekto. At well, sa tingin ko higit pa sa pagkakaroon mo ng kalooban na gawin ito at gumagawa ka ng isang tiyak at balansing desisyon, maaring lumitaw ang ilang iba pang uri ng alok na magpapadeterminado rin sa iyo ng higit pa. Kaya, ang damo ay nasa tabi ng Eight of Cups, sinasabi sa iyo, well, hindi na dapat patuloy na balewalain ang mga emosyong nagpaparamdam sa iyo ng takot na gawin ang hakbang patungo sa iba, patungo sa kung ano ang iyong inaasam, patungo sa higit na kalinawan, patungo sa higit na seguridad. At dahil doon ay kailangan mo magpahinga dahil tama lang na ilunsad mo ang iyong sarili sa pagkilos at pumunta ka ng may buong enerhiya para kumilos tungkol dito, ngunit ito ay isang sandali rin na hinihingi sa iyo ang pagninilay at kalmado dahil syempre maraming pagbabago ang talagang darating. Kaya ang Four of Swords ay naglalagay sa iyo sa isang sitwasyon kung saan hinihingi rin sa iyo na mag-recover pagkatapos ng isang sandali ng pagkapagod, higit sa lahat mental na pagkapagod na nagdulot sa iyo ng ilang stress. Dahil siguradong kung ikaw ay nakatayo sa isang Eight of Cups, mayroon kang mataas na inaasahan patungkol doon sa proyektong iyon o sa taong iyon. Kaya naghahanap ka ng iba pang mga bagay na naiiba at sa isang paraan ay lumilikha ng isang pansamantalang tigil putukan sa iyong sarili ang pagkuha ng pahinga na ito. Dahil ang pahinga ay nagpapahintulot sa iyo na muling mabawi ang enerhiya, muling mabawi ang kumpiyansa, ayusin ang mga kaisipan, istruktura ang mga ito sa ibang paraan, at siguraduhin kung ano ang mga mapagkukunan, mga kasangkapan na gagamitin mo para sa kung ano ang darating ng may kamalayan. Kasi malinaw, ang 8 ng mga kopa ay card na may dalang mga sorpresa, walang duda, di ba? Masakit man, kumbinsidong-kumbinsido kang ito ang pinakamainam. Minsan, hindi naman sa kailangan natin pumunta sa kahit saan, kundi gumagawa tayo ng desisyon, isang determinasyon, at nararamdaman din yon bilang isang pagbabago ng direksyon. Tingnan natin kung ano pang sinasabi ng mga baraha, Scorpio, tungkol dito. Maaring tinatanggap mo rin ang napakagandang alok sa trabaho dahil ayaw mo nang mapag-iwanan sa mga bagay na hindi ka na nabibigyang kasiyahan. Emotional, ngunit hindi rin ekonomikal. At dahil naroon ang barahan ng The Moon, mayroon kang isang tiyak na persepsyon o intuition na nagsasabi sa iyo. Panahon na para gawin ito,
Panahon na para kunin ang pagkakataong ito, hanapin ito para sa aking sarili dahil alam ko ng tiyak na sa ibang lugar ay mahahanap ko ang kung ano ang pumupuno sa akin, kung ano ang nagpapasaya sa akin, kung ano ang nagbibigay sa akin ng pera, kung ano ang tunay na tumutugma sa aking mga adhikain. Dahil ang maganda sa lahat ng ito ay kinikilala mo na mayroon kang mas malalaking inaasahan at dahil hindi ka nila hinahayaang mapanatag, ito na ang panahon para kumilos. Kailangan kumilos ka para may sakatuparan ito. Kailangan mong bitawan ng ilan sa mga bagay na mayroon ka ngayon. Anuman ang oras at lakas na ginugol mo rito, dahil maging anuman ang mangyari, muli kang isisilang at magbabago. Tingnan natin ang mensahe. Malinaw ang enerhiya para sa Scorpio. Buti na lang, may darating na mabuti. Hari o reyna ng mga barya, paghuhukom, at anim ng mga kopa. Naghahanap ka rin ng tunay na koneksyon dahil naroon ang anim ng mga kopa. Palagay ko, marami sa inyo, at ito ang anim ng mga barya, ay nagsasama sa maaring ideal na tao. May katarungan, Scorpio. Sabi rin ng reyna ng mga barya, may malaking personal na pag-unlad at solusyon. Ang lahat ay nasa kabilang panig, sa pagsulong o sa pagbabago ng ugali o sa pagbabago ng direksyon at paglalagay ng mariin ng desisyong ito sa mesa. Maging ano pa man ang larangan kung saan kailangan mong sumulong upang hanapin ang kasiyahang iyon, magkakaroon ka ng malaking malaki, ngunit malaking bentahe dahil nagsisimula ka ng lutasin ng mga bagay, mahanap ang material na kasiyahan ng walang duda, dahil niyayakap mo ang layuning umaayon dito, ibinibigay ng reyna ng mga barya ang lahat ng kailangan mo para tugunan ang sarili mong pangangailangan at ng iba at maisakatuparan ang mga bagay ng matatag. Pero sinasabi ko rito ang mga bagay na material na hahawakan, di ba? Kailangan mo ng pera para may mabayaran, may mabili, maisara ang isang kasunduan, may mapirmahan dahil nasa iyo ang card ng katarungan at may balanse rin dyan, walang duda. Nagsisimula ng maayos ang mga bagay, nakikita at ikinatutuwa mo ito dahil malinaw na may pakinabang ka at mapapakinabangan din ito ng malapit na paligid ng Scorpio. Kung ikaw ay may pamilya o mayroon kang isang relasyon at ang mga bagay ay nag-aayos na rin sa material na aspeto. Bukod pa rito, ito ay isang sandali na mahirap ding balewalain para sa iyo dahil hindi lamang ikaw ay may kalooban na gumawa ng ibang bagay na kaiba o baguhin ang realidad na ito, kundi mayroong maraming panloob na mga tanong na tinatanong mo sa iyong sarili dahil naroon ang barahan ng judgment na may katuturan na gawin mo ang malaking desisyong ito. Wala kang paraan para hindi ito mapansin at hindi mo isaalang-alang ang radikal na desisyong iyon na nagdadala sa iyo patungo sa pagtanggap sa kung ano ang kaayon ng iyong misyon sa buhay, kaayon ng iyong pagnanais, ng iyong layunin dahil alam mo talaga na kung patuloy kang kakapit sa sitwasyong ito o nakadikit, maaari ring sabihin, hindi ka kailanman susulong, mananatili ka lamang na nakapako. Kaya sa tingin ko ito ay isang sandali kung sa magkakaroon din ng pagbibigay ng bagong kahulugan para sa iyo dahil mayroon kang isang malaking tawag sa iyong pagising. Hindi ba sa iyong kaliwanagan sa pagising ng kamalayan, hindi ba? Ang judgment ay isang napakalakas na baraha bilang isang major arcana dahil nagsasalita ito sa atin tungkol sa kung ano ang isang desisyon na maaaring magpabago sa ating buhay habang buhay. Dahil isinasaalang-alang natin na syempre tayo ay pupunta para doon para sa kung ano ang may katuturan sa atin. Dahil mayroon tayong opsyon na patuloy na mamuhay sa isang kondisyong realidad o baguhin ito. Nasa ating mga kamay ito at ang Scorpio syempre ay kumikilos sa isang napakatalinong paraan at tinatanggap ang hamong ito upang lumipat sa ibang bagay at higit sa lahat ay upang makakuha rin mula sa buong sitwasyong ito ang kinakailangang karanasan upang dalhin ito sa kabilang sitwasyon, sa ibang lugar, sa ibang relasyon, at higit sa lahat ay maunawaan ang maraming bagay na hanggang ngayon ay hindi pa nila nauunawaan. Kaya sa tingin ko dito ay may natutuklasan. Ang Scorpio ay may natutuklasan na talagang makakapagpabago sa kanyang buhay. Na talagang kinikilala ito, Scorpio, bilang iyong tunay na kagalingan, ang iyong tunay na kaligayahan. Kaya sinusuri mo ang maraming bagay, kaya nagkakaroon ng kamalayan sa lahat ng mga pag-uugali na ayaw mo nang ulitin, at kaya ka sumusulong. Kaya naroon ang posibilidad na magdisenyo muli ng isang bagay
Pati na rin kung paano mo tinitingnan ang hinaharap ngayon, hindi ba? Sinimula mo na itong tingnan ng kaiba dahil gusto mo at ninanais mo sa anumang paraan na ang mga posibilidad ng iyong buhay ay bumukas, na maging malinaw ang ilang mga bagay, na maging mas totoo ang isang bagay, mas maisasagawa at mas transparent dahil naroon ang the moon. At kailangan mo ring gawing mas kaakit-akit ang isang bagay. Nasa iyo rito ang reyna ng mga barya at kaya niya yon. Kaya niyang maakit ng konkreto ang lahat ng kailangan niya para makamit ang isang magandang negosasyon. Siyempre, sa material na larangan, ngunit maaari ring ito ang larangan ng pamilya dahil siya sa paano man ay nagsasabi rin sa Scorpio na magkakaroon siya ng matatag na pamilya, ang kanyang suportadong pamilya, ang kanyang mga pang-araw-araw na issue sa pamilyang iyon na maayos din. Napakahalaga niyan. Gaya ng sabi ko, may 2 anim, isa sa mga kopa, isa sa mga barya. Mga card ito ng balanse at kabayaran. Kahanga-hanga kung paano ka umangkop, hindi ba? Dahil ang 6 ng mga kopa ay inuugnay ka sa mga damdaming dalisay, lantad, malinaw, at matapos ang balanseng ito sa buhay at ang pasyang iyon, handa kang magbukas sa maaaring romantikong paanyaya at magbahagi ng dekalidad na oras sa ibang tao. Mayroon ka rin, hindi ba? Ito, sa personal na antas ay ginagawa mo rin ang iyong sarili. Ito, ang panloob na balanseng iyon kung saan may kakayahan kang magtakda ng mga limitasyon patungkol sa mga taong nakapaligid sa iyo at gayon din sa pamamahala ng mga mapagkukunang pang-ekonomiya, tawagin man itong pera o iba pang mga isyo, dahil ang Queen of Coins ay nakakatulong sa iyo ng malaki at gayon din ang Six of Coins. Kaya, habang nakikita mo ang mas maraming posibilidad sa kamay, mas maraming mapagkukunan, mas maraming posibilidad na akuin ang mga bagay na nakabimbing pa. Ang Six of Coins ay nauunawaan bilang isang malaking gantimpala. Ikaw ay tumatanggap ng isang malaking gantimpala para sa lahat ng ito. Kaya pakiramdam ko tamang panahon na rin para gawin mo yon. Dahil dito kinikilala ang trabaho ng Scorpio. Kaya malinaw na inilalagay siya sa mahalagang posisyon, binabayaran sa trabahong iyon, ibinibigay ang perang utang sa kanya dahil may pag-aayos na rito ang katarungan. Sa ngayon, lubos na pabor sa iyo ang mga desisyon, sarili mo man o ng iba. Ang tinutukoy ko rito ay usaping legal dahil ang katarungan ang tumitiyak na matatanggap mo ang iyong ani, hindi ba? May dumarating sa iyong nararapat sa iyo at napakalaki nito dahil posible ito sa 6 ng mga barya, hindi ba? At ang nakaka-interes ay inilalagay din ng justice ang lahat, ang bawat bagay at bawat tao sa kanilang lugar, hindi ba? At ikaw ay patungo sa sitwasyong iyon, sa paraang iyon o sa lugar na ito, kung saan dapat ay lagi kang naroon na siyang lugar ng iyong pag-unlad. Kaya sa tingin ko narito ang pagbasang ito para sa Scorpio. Ito ay lubos na makabuluhan patungkol sa paghahanda sa kanya para sa isang bagay na napakalaki, napakapakinabang, na maraming kasaganaan, na maraming personal na paglawak at higit sa lahat ng maraming pagbibigay kapangyarihan. Pamumuno, prestihiyo, katatagang pinansyal, at napakagandang pananaw sa pera, talagang maganda. Dahil kinikilala rin ng reyna ng mga barya ang posibilidad na makapagsimula kang mag-ayos ng mga bagay matapos mong pagdaanan ng isang napakalaking yugto ng pagkawala. Dahil sa pagiging nakadepende sa isang tao sa antas na pang-ekonomiya, dahil sa pagkakaroon ng isang pang-ekonomiyang pagdepende, na wala kang ibang pagpipilian, kundi panatilihin ito dahil iyon lamang ang mayroon ka at ngayon ay kumakawala ka na rito. At ito ay nagpapakita na ang Scorpio ay lumalabas na mula sa mga kahirapan sa pakikipagrelasyon, ibig sabihin, upang malaman kung paano makipagrelasyon ng napakahusay sa kanyang material na mundo at ang kanyang buhay ay nababalangkas ng maraming kasaganaan at kapalaran. Pagkatapos, ang kaayusan na malaking tulong din ng 6 ng mga barya ay napakabisa, kaya naitutok mo ng malinaw ang pansin sa lahat ng bahaging iyon ng buhay mo at nalulutas mo rin ang mga usapin sa antas ng mga relasyon. Kaya ito, kung ano man ang kailangan mong ayusin, tawagin man itong pera, tawagin man itong mga issue, ito, gaya ng mga bagay, hindi ba, mga bagay na gusto mong ilagay sa kaayusan at kahulugan na kailangan mong ayusin o kailangan mong bumili o kailangan mong magbayad ng mga dokumento o mahahalagang elemento na hindi mo nagagawang ayusin, Scorpio. Well, inaayos mo ito, pinapaganda mo ito.
At iyon ay napaka-interesante dahil hindi mo na hinahayaang lumipas ang mga bagay, hindi mo na hinahayaang lumipas ang anumang bagay dahil wala kang mga mapagkukunan. Ibig sabihin nananatili kang aktibo dahil lumitaw ang posibilidad na lutasin ang anumang kinakailangan at iyon ang totoo na napakabuti at napakamakatarungan. Tingnan natin kung ano ang sinasabi sa atin ng batas ng atraksyon. Okay, hastisya para sa iyo. Sinasabi nitong ikaw ay walang hanggan. Sulyapan mong mundo, Scorpio, dahil walang iiral kung wala ka. Hindi mahalaga kung sino ang akala mo ikaw. Noon, ngayon alam mo na ang katotohanan kung sino ka talaga. Ikaw ang Panginoon ng sansinukob. Ikaw ang tagapagmana ng kaharian at ikaw ang kaganapan ng buhay. Napakahalaga ng mensaheng ito, napakahalaga at kahanga-hanga. Kaya kailangang magtiwala at magdekreto upang ang lahat ng ito ay dumating sa Scorpio.